Kumusta kayong lahat at maligayang pagdating sa ating channel. Ngayong araw, mayroon tayong isang nakakapanabik na kwento na tiyak na magpapanganga sa inyo at hindi ninyo gugustuhing palampasin kahit isang segundo. Halina't simulan ang pakikipagsapalaran ito at maghandang makinig sa isang kwentong tatatak sa inyong isipan habang buhay. Sa isang maliit at tahimik na probinsya sa Pilipinas, may isang batang babaeng nagngangalang Mira. Sa edad na 15, naiiba siya sa mga kaedad niya dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan at nag-aalab na determinasyon. Ang araw-araw na buhay ni Mira ay umiikot sa walang humpay na pagsasanay sa isang esports na labis niyang kinahihiligan. Hindi niya pinapansin ang mga negatibong komento o ang mga salita ng mga nakatatanda sa kanilang barangay na kadalasan ay nagsasabing masyadong mataas o imposible ang kanyang mga pangarap. Hindi lang basta pangkaraniwang bata si Mira pagdating sa talino o pisikal na lakas. Ang talagang nagpapabukod tangi sa kanya ay ang kanyang pagkamalikhain at ang kanyang napakatalas na isipan sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Mabilis niyang natutukoy ang mga kahinaan at pagkakamali ng kanyang mga kalaban na tila ba mayroon siyang kakayahang makita ang hinaharap. Ang pagtingin ng marami na siya ay masyadong bata pa ay ginamit niya bilang panggatong upang patunayan ang kanyang sarili. Tuwing madaling araw, bago pa man tumilaok ang mga manok, gumigising na si Mira upang sanayin ang kanyang katawan at isipan. Naniniwala siya na ang maayos na paghahanda ay hindi lamang nagdudulot ng panalo, kundi nagbibigay rin ng kumpiyansa at grasya sa oras ng laban. Isang araw, habang nag-iensayo sa isang lumang palaruan malapit sa kanilang bahay, nakatanggap siya ng isang balita mula sa kanyang coach na sumusuporta sa kanya. Inanyayahan siyang lumahok sa isang malaking internasyonal na kompetisyon sa Russia. Isa itong pangarap para sa sinumang 15 taong gulang na atleta, ngunit para kay Mira, ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Bago ang kanyang pag-alis, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paghahanda, pinag-aralan niya ang kultura ng Russia at, higit sa lahat, ang mga taktika at estilo ng paglalaro ng mga naglalakihang koponan tulad ng Estados Unidos at Alemanya. Bagamat punong-puno ng pananabik ang kanyang puso, itinago ni Mira ang kanyang kaba sa likod ng isang matamis na ngiti. Alam niya na hindi lamang ito isang simpleng laro, ito ang entablado, kung saan mapapatunayan niya na ang isang batang Pilipina mula sa probinsya ay kayang mag-iwan ng marka at kayang palutangin ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Sa araw ng kanyang pagsakay sa eroplano patungong Russia, maaaring hindi pa siya kilala ng karamihan, ngunit hindi nila alam na sa loob lamang ng ilang araw, magugulat ang buong mundo sa 15 taong gulang na batang ito. Kinaumagahan sa Ninoy Aquino International Airport, umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga tao at ang anunsyo ng mga flight. Naglalakad si Mira bitbit ang kanyang maliit na bagahe na puno ng malalaking pangarap at pag-asa. Sa bawat hakbang, tila ba hinihila siya ng tadhana patungo sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa labas ng bintana ng eroplano, pinagmasdan ang asul na langit at ang mga puting ulap na marahang lumulutang habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa pananabik. Habang nakaupo, inalala niya ang mga imahe ng kanyang kinalakihan, ang maalikabok at makipot na kalsada sa kanilang barangay at ang bakuran kung saan siya nag-umpisang mag-ensayo nang walang pagod. Ang mga alaalang ito ay naging sandata at lakas na magtutulak sa kanya sa malaking entablado. Kahit bata pa, alam niyang ang kompetisyong ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang lumapag ang eroplano sa Moscow, sinalubong siya ng napakalamig na simoy ng hangin, isang matinding kaibahan sa mainit na klima ng Pilipinas na tila nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa kanyang nakasanayang mundo. Pagbaba niya ng eroplano, naramdaman niya ang kakaibang atmosfera sa bawat paghinga. Ang amoy ng malamig na hangin na humahalo sa boses ng mga dayuhan at mga bagong wika ay lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dinala siya sa isang marangyang hotel malapit sa arena. Sa kanyang pagbabiyahe, nadaanan niya ang malalapad na kalsada at matataas na gusali. Ang buong paligid ay nagpapahiwatig ng karangyaan at matinding hamon. Nakaupo sa gilid ng kama at nakatingala sa kisame ng kanyang kwarto, naramdaman niya ang bigat ng presyon at kaba. Papalapit na ng papalapit ang laban. Ang bawat galaw,
taktika at kasanayan na kanyang pinaghirapan ay masusubok na sa mga susunod na araw. Ginamit niya ang kanyang libreng oras upang muling magbasa ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga kalaban, lalo na ang mga koponan ng USA at Germany, mga bansang sikat sa pagkakaroon ng mga pinakamagagaling na propesyonal na atleta at mahuhusay na analyst. Bago matulog, ipinikit ni Mira ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanyang sarili. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Bulong niya sa kanyang isipan, bit-bit ang kumpiyansang kahit anong mangyari, handa siyang gulatin ang mundo. Kinaumagahan, lumabas siya ng hotel nang may matibay na ngiti. Naglalakad patungo sa arena kung saan naghihintay ang pinakamalaking entablado ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malaking istruktura ng arena sa Moscow, habang ang tunog ng mga yabag ng mga atleta at ang hiyawan ng mga manonood ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Pumasok si Mira sa pintuan ng stadium na kumakabog ang dibdib. Ang lahat ng matang nakatingin sa kanya ay nagbigay ng halong pananabik at kaunting kaba. Ang unang araw ng kompetisyon ay inilaan para sa mga warm-up at pag-inspeksyon sa palaruan. Nakasalamuhan niya ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa na pawang mga determinadong manalo at may mga kahanga-hangang talento. Naramdaman ni Mira ang kakaibang bigat ng kompetisyon kumpara sa kanyang simpleng pag-iensayo sa Pilipinas, ngunit sabik din siyang subukan ang kanyang sarili laban sa mga world-class na kalaban. Nang dumating na ang oras para sa unang round, pumasok siya sa court na may buong determinasyon. Nakatutok ang mga lente ng media sa bawat galaw niya. Huminga siya ng malalim at inalala ang mga salita ng kanyang coach. Huwag kang matakot sa laki ng kalaban at ng entablado. Gamitin mo iyan bilang lakas. Mahinahon niyang pinagmasdan ang kanyang mga kalaban. Ang mga manlalaro mula sa USA at Germany ay mukhang napakatitibay at batbat ng karanasan, ngunit naramdaman ni Mira na may mga pagkakataon siyang magagamit upang gumawa ng pagkakaiba. Mabilis niyang sinuri ang bawat kilos ng kanyang mga katunggali at inayos ang kanyang taktika base sa sitwasyon. Ang unang atake ni Mira ay nagpatahimik sa buong arena ng ilang sandali bago sumabog ang nakakabinging hiyawan mula sa mga manonood. Naging napakatumpak at napakabilis ng kanyang galaw na kahit ang mga sikat na koponan ay napalingon. Ang tagumpay na ito ay hindi bunga ng swerte, kundi resulta ng kanyang walang humpay na pagsasanay sa ilalim ng araw at ang kanyang matalas na isip. Sa oras ng halftime, nakaupo si Mira habang humihinga ng malalim, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang, simula pa lamang ito. Mahaba pa ang kompetisyon at bawat segundo ay isang mahalagang pagsubok. Nang matapos ang unang araw, umalis siya sa arena na puno ng pagmamalaki, ngunit nakahanda ang isip sa mga susunod na laban. Alam niyang may mas malaking himala siyang gagawin, at ito pa lamang ang simula ng kanyang paggawa ng pangalan sa buong mundo. Muling pumasok si Mira sa arena kinabukasan, dala ang mas matinding pananabik at presyon. Sa araw na ito, haharapin niya ang koponan ng USA, isa sa mga bansang tanyag sa pagiging dominante, agresibo at may pinakamataas na karanasan sa mundo ng esports. Ang mga matang nakatitig sa kanya ay tila sinusukat ang kakayahan ng isang 15 taong gulang na Pilipina. Ang koponan ng USA ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Bawat atleta ay gumagalaw ng may autoridad at buong paniniwala sa sarili. Ang mga utos ng kanilang coach ay malinaw at puno ng puwersa. Nagsimulang gumapang ang kaba sa mga manonood na sumusubaybay at maging ang mga kasamahan ni Mira ay natahimik sa pagkamangha sa kalaban, ngunit hindi natinag si Mira. Huminga siya ng malalim at ginamit ang kanyang mga mata upang basahin ang bawat paggalaw ng katunggali. Kahit sa isang saglit lamang, nahuhulaan niya ang susunod na plano at reaksyon ng mga Amerikano. Ang mga buwan ng matinding pagsasanay at pagsusuri ng mga video ng kalaban ay nagbubunga na ngayon. Pag-umpisa ng laban, ang unang galaw ni Mira ay muling nagpagulat sa lahat. Gumalaw siya ng mabilis, tumpak at nakalikha ng puwang upang magkamali ang kalaban. Ang koponan ng USA na noong unay kampante ay napilitang baguhin ang kanilang estratehiya ng madalian. Bawat desisyon ni Mira ay nagdulot ng mabigat na presyon na kailangang harapin ng kanyang kalaban. Lalo pang lumakas ang hiyawan na humahalo sa mabilis na paghinga ng mga atleta. Sinikap ni Mira na panatilihin ang kanyang pokus,
Ginagamit ang kanyang pakiramdam upang hulaan ang mga susunod na hakbang ng kalaban. Napakanatural ng kanyang mga galaw, tila ba isinulat na ang bawat mangyayari. Hindi lamang siya naglalaro. Nililikha niya ang isang napakalaking lindol sa loob ng arena. Nang matapos ang huling yugto ng laban, walang nagawa ang koponan ng USA kundi tanggapin ang pambihirang galing ng batang Pilipina. Sila ay natulala at halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Naglakad si Mira palabas ng court nang may bakas ng matinding pagmamalaki. Ito ang unang panalong nagtulak sa mundo upang lumingon sa kanya. Ngunit alam niyang naghihintay pa ang totoong hamon at ang labanang ito ay simula lamang ng mas malalaking pagsubok. Sa sumunod na araw, matapos ang kanyang tagumpay laban sa USA, batid ni Mira na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang susunod na yugto ay laban sa koponan ng Germany, isang bansang kilala sa pagiging organisado, sistematiko, at may perpektong kalkulasyon sa kanilang mga galaw. Bawat hakbang ng mga Aleman ay planado, walang puwang para sa pagkakamali. Pagpasok ni Mira sa arena ng umagang iyon, mabigat at balot ng tensyon ang hangin. Ang mga atletang Aleman ay nakatayo ng may labis na kumpiyansa. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa 15 na punggulang na Pilipina bilang isang hamon. Bagamat bata pa, alam ng mga kalaban na kailangan nilang seryosohin si Mira dahil sa talas ng kanyang isip. Batid ni Mira na hindi niya pwedeng gamitin ang parehong taktika na ginamit niya sa Amerika. Kailangan niyang mag-adjust at magplano ng mas maingat. Bago magsimula ang laro, gumamit siya ng maikling sandali upang suriin ng mabuti ang tindig, lakas, at bilis ng kalaban. Bawat detalye ay kanyang inobserbahan upang maging batayan ng kanyang mga desisyon. Nagsimula ang laban kasabay ng nakakabinging tunog ng mga tambol at hiyawan ng mga tao. Naharap si Mira sa mas matinding presyon. Mabilis at sistematiko ang naging tugon ng Germany. Bawat maliit na pagkakamali ay agad nilang sinasamantala. Ngunit hindi natakot si Mira. Mabilis siyang nakibagay, ginamit ang kanyang malikhaing pag-iisip o ang tinatawag na diskarte ng mga Pilipino upang maghanap ng butas sa tila perpektong sistema ng kalaban. Nangyari ang pinakamahalagang sandali nang magawang baligtarin ni Mira ang sitwasyong inakala ng Germany na kontrolado nila. Napanganga ang lahat ng nasa loob ng arena, pati na rin ang mga manonood sa buong mundo. Hindi lamang siya naglalaro. Nagtuturo siya ng isang aral na ang talino at determinasyon ay kayang talunin ang karanasan at purong lakas. Sa pagtatapos ng round, tinanggap ng koponan ng Germany ang husay ng batang Pilipina. Bagamat sila ay nabigla at manghang-mangha, naglakad si Mira palabas ng arena taglay ang grasya at kumpiyansa. Alam niyang bawat hakbang niya ay lumilikha ng kasaysayan at unti-unti na siyang nakikilala ng buong mundo. Kahit na nakatawid na siya sa mga unang round at natalo ang Germany, hindi huminto sa pag-iensayo si Mira. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga laban, bumabalik siya sa kanyang kwarto upang panoorin ang mga video ng kanyang sariling laro, sinusuri ang bawat galaw at pagkakamali upang lalo pang mapabuti ang kanyang diskarte. May natatanging sikreto si Mira na nagpapabukod tangi sa kanya, ang kanyang kakayahang mag-obserba at manghula. Hindi lamang niya tinitingnan kung ano ang ginagawa ng kalaban, sinusubukan din niyang intindihin ang dahilan sa likod ng bawat kilos nito. Ang pagbabasa ng lengguwahe ng katawan, pagsusuri sa bilis, at pag-asa sa reaksyon ng kalaban ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang magdesisyon ng tama at mas mabilis kaysa iba. Bukod sa kanyang analytical na isipan, pinahahalagahan din ni Mira ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Patuloy siyang nagsasanay para sa kanyang lakas, flexibility, at tibay. Bawat umaga ay nagsisimula siya sa pagtakbo at pag-ensayo ng paghinga upang makontrol ang kanyang emosyon. Bawat gabi ay nagtatapos sa pagmumuni-muni at paglalarawan sa kanyang isipan ng arena. Ang mga ito ang naghahanda sa kanyang katawan at isip. Ang inspirasyon ni Mira ay nagmumula sa kanyang pamilya sa Pilipinas at sa kanyang coach na sumusuporta sa kanya nang hindi nagbibigay ng labis na presyon, kundi may purong paniniwala sa kakayahan ng batang Pilipinang ito. Nakatatak sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang coach na ang tagumpay ay hindi nakabatay sa edad o laki, kundi sa determinasyon at tapang na harapin ang mga hamon
Ang kaisipang ito ang naging kompas niya sa bawat desisyon. Natutunan din ni Mira na baguhin ang kaba at presyon upang maging lakas. Sa tuwing nakatayo siya sa entablado, inaalala niya ang lahat ng pawis at pagod na pinagdaanan niya sa loob ng maraming buwan sa kanilang probinsya na nagbibigay sa kanya ng kasiguraduhang kaya niya itong gawin. Sa paningin ng mundo, siya ay isa lamang 15 taong gulang na bata, ngunit sa puso ni Mira, siya ay isang mandirigmang handang lumikha ng himala. Ang mga kasanayan at sikretong ito ang naging pangunahing sandata niya sa pagharap sa mga world-class na kalaban at ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya malilimutan ng kasaysayan. Dumating ang araw ng panibagong round at ang stadium ay puno ng mga manonood at media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa 15 taong gulang na Pilipina, puno ng pagdududa at espekulasyon. Pumasok siya sa arena na may matibay na ngiti, ngunit ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok na parang noong unang beses siyang sumakay ng eroplano para siya. Pagsisimula ng laban, agad na nagpakitang gilas si Mira. Ginamit niya ang bilis at talim ng kanyang mga galaw na hindi inaasahan ng kanyang mga katunggali. Maging ang mga manonood na nag-akalang masyado pa siyang bata ay napanganga. Ang kanyang mga galaw ay tila perpektong nahasa. Bawat ritmo ay may kasamang malinaw na plano at desisyon. Sinubukan ng mga nakalaban niya mula sa USA at Germany na makibagay, ngunit patuloy na binabaligtad ni Mira ang sitwasyon. Lumikha siya ng mga puwang na hindi inaasahan at ginamit iyon ng buong husay. Ang kanyang mabilis at tamang desisyon ay napilitang magpatigil at mag-isip sa mga world-class na koponan na ngayon ay nababahala sa kanilang sariling estratehiya. Umingay ng husto ang arena. Maraming manonood ang nagsimulang mag-video at mag-share ng mga clips sa social media. Mabilis na naging usap-usapan ang pangalang Mira. Ang sabik at paghanga ay sabay na naramdaman ng lahat. Nagsimulang magbigay ng atensyon ang buong mundo sa batang Pilipinang ito. Pagkatapos ng round na ito, naglakad si Mira palabas ng arena na may matatag na ngiti. Kahit pagod mula sa matinding pisikal at mental na labanan, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki hindi lamang dahil siya ay nanalo kundi dahil nagawa niyang gulatin ang mundo. Kumalat na parang apoy sa social media ang mga balita at video ni Mira sa loob lamang ng ilang oras. Inabangan ng lahat ang mga susunod na round dahil inaasahan nilang mas mabigat ang pagsubok, ngunit tiwala silang ang 15 taong gulang na batang ito ay magiging isang pangalang hindi na makakalimutan sa pandaigdigang entablado. Matapos ang nakakagulat na unang bahagi ng kompetisyon, mas lalong bumigat ang tensyon sa arena. Ang mga koponan ng USA at Germany, na dati buong-buo ang kumpiyansa, ay nagsimula ng baguhin ang kanilang mga estratehiya at binabantayan ng maigi ang bawat galaw ng batang Pilipina. Bawat hakbang ni Mira ay pinag-aaralan ng detalyado, parehong napagtanto ng mga kalaban at ng kanilang mga coaches na hindi na siya isang pangkaraniwang manlalaro. Sa loob ng locker room ng Germany at USA, balot ng tensyon ang hangin. Puno ito ng mga nagtatalong boses at patuloy na pagbabago ng plano. Ngunit pagbalik sa arena, kailangang panatilihin ng mga atleta ang kanilang kumpiyansang panlabas upang hindi makita ng mga manonood ang kanilang pag-aalinlangan. Pumasok si Mira sa court na may 100% na focus. Alam niyang hindi na siya bibigyan ng puwang ng dalawang koponan. Bagamat tila nakakadurog ang presyon, ang kanyang kaalaman at buwan ng pagsasanay sa Pilipinas ang tumulong sa kanya upang mapanatili ang kalmado at matalas na desisyon. Ang round na ito ay puno ng bilis at paninindigan. Sinubukan ng bawat koponan na magbigay ng pinakamataas na presyon upang piliting magkamali si Mira. Ngunit ginamit niyang muli ang kanyang pagkamalikhain at ang pagbabasa sa laro upang baligtarin ang bawat pagkakataon. Bawat galaw ay puno ng pananabik at hindi inaasahang resulta. Maraming manonood ang napanganga nang makita kung paano hinarap ng 15 taong gulang na bata ang mga higanteng koponan nang walang bahid ng takot. Ang hiyawan at mabigat na paghinga ng mga atleta ay nagpainit sa atmosfera, ang tensyon ay tila nagpapaliyab sa buong arena. Bawat tira ay mahalaga at bawat segundo ay puno ng presyon. Nang matapos ang round, bahagyang nawala ang tensyon. Ngunit alam ng lahat na hindi pa tapos ang kwento. Lumabas si Mira na may matatag na ngiti, laging handa sa mas mabibigat pang pagsubok.
Mahaba pa ang kompetisyon, ngunit ang batang Pilipinang ito ay naging sentro na ng atensyon ng buong mundo. Nanahimik ng sandali ang buong arena. Nakatutok ang lahat ng mata sa 15 taong gulang na batang babae mula sa Pilipinas. Alam ni Mira na ito ang mahalagang sandali na magdedetermina sa resulta ng laban at mag-iiwan ng malalim na marka sa mga manonood. Ginamit niya ang lahat ng teknik at pag-iisip na hinasa niya ng ilang buwan. Ang kanyang galaw ay puno ng katumpakan at bilis. Matulis niyang binasa ang ritmo ng kalaban. Alam niya na kahit ang isang bahagyang pagkakamali o isang maliit na puwang ay maaaring magpabago sa buong laro. Ang tira niyang ito ay hindi swerte. Ito ay bunga ng patuloy na pag-aanalisa at walang hanggang pagsasanay. Nang dumating siya sa puntong kailangan na niyang magdesisyon, pinili niyang gumalaw sa isang anggulo na hindi inaasahan ng kanyang kalaban. Napakabilis ng pag-ikot ng laro. Napako sa kanilang kinatatayuan ng mga Amerikano at Aleman. Bawat tugon ni Mira ay perpekto at tuwirang hinamon ang kakayahan ng kanyang mga katunggali. Hindi lamang siya basta nakapuntos, kundi nag-iwan siya ng pagkamangha sa bawat taong nakasaksi nito. Sumabog ang nakakabinging tilian at palakpakan sa loob ng stadium. Napanganga ang lahat, tila hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang video clip ng eksenang iyon ay agad na nai-broadcast at kumalat ng mabilis sa social media. Ang talento at karisma ng batang Pilipina ay mabilis na naging pangunahing usapin. Nagsimula ng markahan ng media ang kanyang pangalan. Kahit binabalot na ng atensyon, nanatiling kalmado si Mira. Naglakad siya palabas ng court na may ngiti ng kumpiyansa. At ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki hindi lamang dahil sa kanyang panalo, kundi dahil nakapagbigay siya ng inspirasyon at pagkamangha sa mundo. Ang sandaling ito ay hindi lamang nagpamangha sa kanyang mga kalaban, kundi nagbigay ng patunay sa mga kabataan at tao sa buong mundo na ang edad at pisikal na sukat ay hindi hadlang sa kakayahan. Ang tiyaga, determinasyon at matalas na pag-iisip ay maaaring magpabago ng laro para sa sinuman. Nakatutok na ang mundo kay Mira, ang 15 taong gulang mula sa Pilipinas na gumawa ng kasaysayan sa Russia, at ang sandaling ito ay magiging simula ng isang pangalang hindi malilimutan. Pagkatapos ng nakamamanghang sandaling iyon, sumirit pataas ang interes kay Mira. Ang buong arena at maging ang mundo ng social media ay nag-uumapaw sa pag-uusap tungkol sa 11 taong gulang na Pilipina. Walang tigil na nag-share ang mga tao ng kanyang mga video at larawan. Patuloy na umalingaw-ngaw ang hiyawan sa stadium at mula sa mga manonood online na sumubaybay sa live broadcast. Dumagsa ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang bansa upang kapanayamin siya. Nanatiling kalmado at mapagkumbaba si Mira kahit pinalilibutan ng maraming kamera at mikropono. Ang kanyang matamis na ngiti at matatag na tindig ay tumatak sa isipan ng mga manonood sa buong mundo. Sa social media, naging #1 trending ang hashtag na may pangalan ni Mira. Hinangaan ng lahat ang kanyang kakayahan, talas ng isip at dedikasyon. Tinawag siya ng iba't ibang artikulo bilang Wonder Girl at isang sumisikat na bituin na nagpabago sa laro. Ang atensyong ito ay hindi lamang limitado sa esports. Naging inspirasyon ito para sa mga bata at kabataan sa buong mundo na maniwala na kayang abutin ang mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap. Kahit na mabilis ang pag-angat ng kanyang pangalan, nanatiling nakapokus si Mira sa kanyang mga layunin. Alam niyang ang atensyong ito ay isang pagkakataon at isang malaking responsibilidad. Sa tuwing tatayo siya sa entablado, hindi lamang siya naglalaro para manalo, kundi para magbigay inspirasyon sa iba. Ang dumadagundong na hiyawan at ang atensyon ng media ay nagpamulat kay Mira na ang entabladong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang ito basta palaruan, kundi isang plataporma upang magbago ng buhay at magbigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. Alam niyang pinakamahalaga pa rin ang mapanatili ang kanyang determinasyon at magandang asal, at kahit matapos ang araw na iyon, patuloy na maaalala ng mundo ang pangalan ni Mira, ang batang naging dahilan kung bakit napako ang tingin ng mundo sa kanya. Ang kanyang ngiti, talino, at katatagan ay nagpatunay sa lahat na nagsisimula pa lamang ang kanyang kwento. Matapos ang mga sumunod na round, ang pangalan ni Mira
ay hindi na lang pinag-uusapan sa media at mga fans, kundi umabot na rin sa kanyang mga kalaban. Ang koponan ng USA at Germany na noong unay tinitingnan siya bilang isang 15 taong gulang na hindi pa handa para sa malalaking laban, ay napilitang tanggapin na siya ay pambihira. Sa loob ng locker rooms, nagsimulang magpalitan ng kuro-kuro ang mga atletang Amerikano at Aleman tungkol kay Mira. Pinag-usapan nila ang kanyang bilis, ang talim ng kanyang mga galaw at ang kanyang malikhaing paggawa ng desisyon. Kahit bata pa, ang kalidad ng kanyang paglalaro ay kapantay ng isang profesional na atleta. Kitang-kita ang pagbuo ng respeto at paghanga mula sa kanila. Pagkatapos ng isang laban, lumapit ang isang atleta mula sa USA kay Mira at nakipagkamay habang nakangiti. "Talagang napanganga mo kami," sabi nito. Kahit maikli, ang mga salitang iyon ay puno ng malalim na respeto. Ngumiti si Mira at bahagyang yumuko, tanda ng paggalang at pasasalamat, isang katangian ng puso na mapagkumbaba at magalang. Nagpapasalamat siya na ang kanyang pinaghirapan ay nakita at kinilala ng mundo, hindi lamang sa salita, kundi pati sa kilos ay ipinakita ng mga kalaban ang kanilang pagtanggap sa kanyang kakayahan. Nagsimulang obserbahan siya ng ibang mga atleta at marami ang lumapit upang magtanong tungkol sa kanyang mga teknik at diskarte ng may sinseridad. Kahit na sa loob ng arena ay matinding magkalaban ang lahat, ang kapaligiran ay napuno ng respeto at inspirasyon para kay Mira. Ang pagkilala mula sa mga kalaban, ang pinakamataas na parangal. Alam niyang ang laro ay hindi lang nasusukat sa panalo o talo, kundi sa kakayahan at karakter ng isang tao. Bawat ngiti at magandang salita ng kanyang mga katunggali ay patunay na gumagawa siya ng isang napakalaking bagay at nagbibigay ng karangalan sa pandaigdigang antas. Ang kompetisyong ito ay hindi lamang naging labanan ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng respeto, determinasyon at pagtitiis. Napatunayan ni Mira na ang isang 11 taong gulang na Pilipina ay kayang tumayo, makipagsabayan at tunay na magbigay ng inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng pandaigdigang kompetisyon sa Russia, umuwi si Mira sa Pilipinas dala ang magkahalong pakiramdam ng pagod at labis na pagmamalaki. Ang kanyang pangalan ay bukambibig sa loob at labas ng bansa, hindi lamang dahil sa kanyang natatanging husay, kundi dahil din sa kanyang determinasyon at katatagan na walang nag-akalang magagawa ng isang 50 taong gulang. Ang paliparan ay napuno ng mga tao at media na nag-aabang sa kanyang pag-uwi. Sinalubong siya ng malalakas na hiyawan, palakpakan, at mainit na yakap mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga na sumubaybay sa kanyang kwento mula pa noong unang araw. Nakangiti ang lahat habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Nakaramdam ng matinding kaligayahan si Mira at halos mapaluha dahil sa labis na emosyon. Nakatayo sa kanyang tabi ang kanyang coach at ang buong koponan na may matatamis na ngiti ng pagmamalaki. Alam nila na ang tagumpay na ito ay hindi swerte, kundi produkto ng walang patid na pagsisikap, pawis at pagtitiis ni Mira. Napatunayan niya sa sarili at sa lahat na kahit sa edad na 15, maaari kang lumikha ng kasaysayan at magbigay liwanag mula sa iyong maliit na mundo. Pagdating sa kanilang probinsya, inanyayahan si Mira na bumisita sa iba't ibang paaralan at barangay. Tuwang-tuwa ang lahat, tinuring siyang bayani at naging malaking inspirasyon para sa kabataang Pilipino. Maraming bata ang namulat na ang edad ay hindi hadlang at ang mga pangarap ay kayang abutin sa pamamagitan ng tiyaga. Sa puso ni Mira, alam niyang kahit na lumalaki ang kanyang kasikatan, ang pinakamahalaga ay ang panatilihin ang kanyang layunin at ang pagiging mapagkumbaba. Sa tuwing inaalala niya ang arena sa Russia, naaalala niya ang presyon, ang kaba at ang mga hamon na nagpatatag sa kanya. Naglakad siya palabas ng airport bitbit ang matamis na ngiti at isang bagong responsibilidad bilang kinatawan ng kabataang Pilipino. Handa siyang gamitin ang kanyang tagumpay bilang inspirasyon para sa iba. Ang 15 taong gulang na batang ito ay hindi lamang umuwing may bitbit na medalya at papuri, kundi bumalik siya ng may mas malalalim na aral at mas malalaking pangarap na patuloy na magbibigay ng alon ng pag-asa sa hinaharap. Tulad ng sinabi, matapos ang makasaysayang kompetisyong iyon sa Russia, ang pagbabalik ni Mira sa ating bansa
ay naging simbolo ng tagumpay at pagmamalaki. Ang kanyang pangalan ay patuloy na naging usap-usapan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang galing at talim sa paglalaro, kundi dahil sa walang katumbas na sakripisyo at tiyagang namuhunan sa isang batang 15 taong gulang. Ang NAIA ay umapaw sa mga naghihintay na fans, lokal na opisyal at nagkakagulong media. Ang mainit na palakpakan, mga bandera at pagtawag sa kanyang pangalan ay pumuno sa paliparan. Halos maluha si Mira nang makita ang buong suporta ng sambayanang Pilipino. Kasama ang kanyang tapat na coach at nag-uumapaw na kaligayahang pamilya, ipinagbunyi nila ang katotohanang ang tagumpay na ito ay nanggaling sa purong dedikasyon at hindi panandaliang swerte. Muling napatunayan na kayang-kayang bitbitin ng isang 15 taong gulang ang bandila ng Pilipinas at bigyan ng ningning ang kanyang maliit na pinagmulan. Ang kanyang mga pagbisita sa mga komunidad at eskwelahan ay patuloy na nagsilbing liwanag. Natutunan ng mga batang Pilipino na ang pangarap, gaano man kataas, ay abot kamay kapag may kalakip na aksyon. Batid ni Mira na ang pagiging tanyag ay panandalian lamang kung hindi ito sasamahan ng mabuting kalooban at pagpapakumbaba. Tuwing babalikan niya sa kanyang isipan ang malaking arena sa Russia, dala niya ang mga aral ng presyon at tagumpay na humubog sa kanyang pagkatao. Bitbit niya ang responsibilidad na ituloy ang laban hindi lang para sa sarili, kundi para maging ehemplo ng kabataan. Ang batang Pilipinang ito ay hindi lamang umuwi upang magdiwang ng panalo, kundi upang magtanim ng pangarap na patuloy na mamumunga para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong lahat na tumutok at sumubaybay hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang napakagandang at nakakapanabik na kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo palagpasin ang mga bagong videos na ina-upload natin linggo-linggo. Huwag niyo ring kalimutang i-click ang notification bell dahil ang susunod na kwentong ibabahagi namin ay siguradong kasing ganda at kasing panabik nito. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin. Magkita-kita tayo sa susunod na video.